Siyempre, kasama nyo pa rin dito sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes. 12:49 na po ang ating oras. Kamusta naman sa mga nanananghalian pa lang? Sa mga oras na ito, ayan, kamusta naman ngayon? It's Friday, so it's Munggo Day. Oo, munggo na masarap. May partner na piniritong isda. O, diba? Pero yung iba, sabi nga, Kathy G, mga hindi kumakain ng isda, munggo with lechon kawali. Wow, ang sarap. Oo, nakakagutom talaga. Talagang gugutumin ka dun sa mga hindi pa nanananghalian. Oo, lunok na lang muna. Oo, ha, mamaya-maya na, o inom ng water. At syempre sa mga nandiyan naman at nagde-dessert or yung mga nagsisiesta na. Hello po sa inyo dyan habang ikaw ay nagsisiesta, nagre-relax lang. Ayan, tamang kinig ka lang dito sa aking programang Love Me, Kathy G. Hello din sa ating mga ka-vibes po na nasa kanilang mga tindahan. Hello po sa inyo dyan kina ate, kuya, pili na. Sa mga ka-vibes po nating driver ha, hello din po sa inyo sa mga pumapasada po. Biyernes ngayon kaya ma-traffic. Dapat ba magbigay ng sustentong anak sa kanyang magulang kahit may sarili na siyang pamilya? Ito na nga ba yung sinasabi natin diba, na kadalasan nagiging obligasyon nga natin na kung minsan kailangan pa rin natin magbigay kahit ikaw ay may sarili ng pamilya na kailangan mong pagtuunan ng pansin. Pero hanggang kailan nga ba dapat magbigay ng sustento? Lalo na sa ating mga magulang. Paano kung may sarili ka ng kailangang paglaanan ng iyong kinikita? Sa legal po na pananaw sa Pilipinas, according po sa beneficial and harmful effects of filial piety, ang walang tiyak na age or hanggang kailan dapat magbigay ng sustento yung anak doon sa magulang. But according to Family Code of the Philippines, Executive Order number 209, Article 195, at 291, kabilang po ang ascendants, magulang, at lolo't lola sa mga taong may karapatang tumanggap ng sustento basta't ito'y kailangan nila para mabuhay at walang kakayang maghanap buhay. Naman din, syempre ikaw bilang anak, gugustuhin mo ba na makikita mo yung magulang mo na naghihirap, yung magulang mo na nasa lansangan, na mamalimos, tapos ikaw naman pakasasa sa buhay? Di ba? Parang ang sakit namang isipin, ang sakit naman nung ganun. After all, ganun na lang gagawin mo. So, syempre ikaw bilang anak, natatouch ka. Bilang anak, parang ang hirap naman ganun, 'di ba? Ibig sabihin, according po sa Family Code, nakasalalay ito sa pangangailangan ng magulang at sa kaanak, sa kakayahan ng anak na magbigay. If naman din si anak capable naman of giving dun sa pamilya, kaya naman, enough naman, sumusobra naman, bakit naman hindi mag-share, 'di ba? Sharing is caring, 'di ba? Kung may sobra ka, i-share mo. Kung tingin mo naman sapat-sapat lang sa'yo, tama lang na i-balance mo and that let your family know para din alam nila, diba? Yung mga ganung bagay. But anyways, ka-vibes, yan po ang ating problema ngayong araw na ito. Ang problema po ni Romnick. Kaya naman, paano nga ba yung ganun? Na naging mapagbigay masyado ikaw sa pamilya. At minsan nakakalimutan mo na, hey, may sarili nga pala akong pamilya na nangangailangan din. Yan na, ka-vibes, sa kabuuan po ng story ni Romnick, nababasahin ko na po in just a short while. Meanwhile, saying hello sa lahat po ng mga nanonood pa rin sa ating Facebook Live. Laura Kimishano, Miss Altesta Sino Cruz, Belen Dulay, William Mortel, Shari Ann Asibog Unarce, thank you so much. At sa mga nakatutok po sa kanilang mga radyo. Ka-vibes, saying hello also to Romel Murillo ng InDrive. Ingat-ingat ha, Romel, sa pagmamaneho. Oo, lagi lang mag-smile. Lahat po ng mga driver, ka-vibes natin, mag-smile lang para maraming pasahero at hindi ka nagrereklamo na ang tumal ng pasahero. Dapat lagi tayong positibo yung pananaw natin na marami tayong makukuhang pasahero at maaga tayong makaka-boundary para mas masaya ang buhay. Saying hello muna, syempre sa mga ka-vibes po natin, nakikinig dyan po sa 102.3 Baguio. Hello po sa inyo dyan. Malamig ba ang panahon pa rin dyan sa Baguio? And of course, sa 97.5 Gensan, kamusta naman ang inihaw na napakasarap na tuna? And syempre, 102.3 Bacolod. Yan na, isa sa mga magandang balikan din ang Bacolod. Nako, hello po sa inyong lahat. Thank you so much for tuning in, ka-vibes. Huwag kang bibidiw ha, dahil tuloy lamang po tayo sa tugtugan and abangan nyo na po ang ating letter for today. Dito lang yan sa Love Me, Kathy G. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Romnick. Dear Kathy G,
Hihilingin ko sana na itago niyo na lang ako sa pangalang Romnick. 30 years old at tubong Pangasinan. Hindi ko na lang sasabihin ang tunay kong pangalan, Kathy, baka kasi may mga taong makakilala sa akin. Kapag binabalikan ko ang nakaraan, masasabi kong hindi ako perpekto. Aminin ko, isa akong certified na babaero, Kathy. Isa ako sa mga lalaki mahilig magsabay-sabay na mga karelasyon, Kathy. Akala ko noon, yun ang sukatan ng pagiging tunay na lalaki. Kapag mas marami kang babae, mas astig ka. Ang akala ko na masayang sitwasyon ng pagiging babaero ay siya palang magiging dahilan para bumigat ang dinadala ko at ng aking pamilya. Nagbago ang takbo ng buhay ko nang mapadpad ako sa isang grupo ng barangay dito sa aming lugar. Ang plano ng grupo ay tumulong sa mga pamilyang walang permanenteng trabaho at hirap itawid ang pang-araw-araw na pangangailangan. Marami akong nakilalang iba't ibang tao na may iba't ibang kwento sa buhay na naging mga kaibigan ko na rin. Doon ko rin nakita ang kahalagahan ng pagtutulungan at malasakit sa kapwa, Kathy. Lalo na ang halaga ng pagkakaroon ng isang maayos na pamilya. Sa grupo ring yun ko nakilala ang dalawang babae. Mga babae na naging espesyal na bahagi ng aking buhay, sina Ami at Daisy. Magkaibigan na sila noon pa, bago pa man ako naging miyembro ng organisasyon. Kapwa silang single and ready to mingle, ika nga. Kathy, mula pa sa unang pagkikita, si Ami na ang kumuha ng atensyon ko. Tahimik kong niligawan si Ami kahit magkasama kami sa iisang grupo, mas pinili kong idaan sa text ang aking panliligaw para hindi mahalata ng iba. Kahit nakikita ko siya na araw-araw, mas gusto kong iparamdam sa kanya ng palihim ang nararamdaman ko. Sa dami ng naging babae ko noon, Kathy, kay Ami ko lang naramdaman ang kakaibang paghanga at pagmamahal na hindi ko maipaliwanag. Iba siya, Kathy. Kakaiba ang dating niya. Para bang siya na talaga ang hinihintay ko na kukumpleto sa buhay ko. Hindi naman ako nabigo. En-entertain niya ang mga text ko. Hindi nagtagal, nagdesisyon ako, Kathy, na mag-usap kami ng harapan at masinsinan. Naging opisyal na kaming magkarelasyon pagkatapos naming magkita at mag-usap. Doon ko nasabi sa sarili ko na si Ami na ang babaeng para sa akin. Sa dami ng babaeng dumaan sa buhay ko, Kathy, siya na ang huli at sabi ko sa sarili ko. Lumipas ang mga buwan, tumagal ang aming relasyon, nalaman na rin ang aming mga kasamahan sa barangay ang tungkol sa aming relasyon. Hanggang sa nagdesisyon kami magsama sa iisang bubong. Doon na nagsimula ang mga seryosong kabanata ng buhay ko. Nagkaroon kami ng 2 anak at dito ko lalo pang naramdaman ang pagiging tunay na ama at asawa. Si Ami ang naging katuwang ko sa lahat, Kathy. Naging buo, masaya at maayos ang aming pamilya. Pero hindi ko akalain, Kathy, na darating ang isang pagsubok na muling gugulo sa lahat. Unti-unting nagkakaroon ako ng pagtingin kay Daisy, ang matalik na kaibigan ni Ami. Sa una, biro lang, dinadaan ko sa mga simpleng tukso sa mga banat na parang walang ibig sabihin. Hanggang sa dumating ang oras na pinatulan ni Daisy ang mga biro ko. Doon nagsimula ang lihim na relasyon namin, Kathy. Mahirap itago ang ganong klaseng relasyon. Kahit gaano kaingat, may mga mata pa ring nakakakita. Gaya ng kasabihan na walang lihim na hindi nabubunyag. Napansin ni Ami ang kakaibang closeness namin ni Daisy hanggang sa kinumpronta niya ako, Kathy. Hindi ko na kayang magdahilan kaya inamin ko na lang ang lahat. Totoong nagkamali ako. Totoong nadala ko sa tukso. Pero higit sa lahat, si Ami pa rin ang talagang mahal ko. Pinapili niya ako, Kathy. Siya ba or si Daisy? Hindi ako nagdalawang isip at pinili ko si Ami, ang nanay ng aking mga anak, ang babaeng totoong nagpabago sa akin. Tinapos ko ang lahat kay Daisy, mas pinili kong ayusin ang aking pamilya,
At simula noon, ipinangako ko sa sarili ko na mas magiging mabuting ama at asawa ako. Muling bumalik ang spark sa aming pagsasama. Nagtayo kami ng printing business na umangat naman ng todo, Kathy. Lalo na nung panahon ng eleksyon. Malaki ang kinita namin. Masaya kami, masagana at para bang wala nang makakasira sa amin. Pero isang bagay ang hindi ko inaasahan. Ang sobrang pagmamahal ni Ami sa kanyang pamilya. Mahal na mahal niya ang mga magulang niya at mga kapatid, Kathy. Halos kalahati ng kinikita namin ay ipinapadala niya roon at hindi namin namamalayan. Unti-unting nauubos ang lahat ng aming naipon. Hanggang sa dumating ang araw na bumagsak ang negosyo. Pero kahit ganoon, hindi ko sinisi si Ami. Alam kong mula sa pagmamahal at malasakit ang lahat ng ginagawa niya. Nanahimik lang ako, Kathy. Sa halip na magreklamo, gumawa ako ng paraan. Bumili kami ng sasakyang pwedeng ipasada. Naging TNVS driver ako. Bumalik kami sa simula. Nagsusumika para maitaguyod muli ang pamilya. Pero ngayon natatakot akong maulit ang dati. Natatakot akong dumating sa puntong dahil sa sobrang pagtulong ni Ami sa kanyang pamilya, kami mismo ang mawalan. Natatakot ako, Kathy, na masira ulit ang tiwala sa loob ng pamilya namin. Ang mas mahirap, Kathy, hindi ko alam kung paano ito sasabihin kay Ami. Paano ko ipapaliwanag na natatakot akong mawalan kami ng direksyon nang hindi niya nararamdaman na pinipigilan ko siya? Paano ko siya kakausapin nang hindi siya masasaktan? Kaya humingi ako ng payo sa iyo, Kathy. Ganon din sa inyong mga tagapakinig. Ano bang dapat kong gawin? Dapat bang maging diretso at sabihin ang nararamdaman ko? Mahal ko si Ami. Mahal ko ang aming mga anak. Mahal ko ang pamilyang binuo namin. Ayoko na sana dumating sa puntong muli akong mawawalan ng direksyon. Sana sa pamamagitan ng payong ibibigay mo, Kathy, ganun din ang inyong mga tagapakinig. Matulungan mo akong mapanatiling buo at masaya ang pamilyang pinili kong ipaglaban hanggang sa dulo. Lubos na gumagalang, Romnick. Tuluyan, paano ka nga ba mag-hold on kung ikaw nakikita mo naman na parang teka muna, Kathy G. Parang may something wrong na eh. Papaano? Okay lang naman na tumulong, pero papaano naman kami? Papaano naman ang pamilya namin mismo? Baka kami naman na maubos. Diba? Napakabait nung story. Napakabait nung itong asawa nitong si Romnick. Pero okay lang naman maging mabait. Pero as long as hindi na naaabuso. Pero papaano nga ba kung ikaw ang nasa sitwasyon niya? Diba? Ayaw niyang masira dahil dito kay Ami, nagbago siya ha. Kaya nga I'll never love this way again eh. Dahil naramdaman ko na to eh. Gusto kong maging dire-diretso na. Gusto kong eto na. Yung pamilyang binuo ko. Pero papaano? Papaano ko niya nga ba sasabihin dito sa kanyang asawa na, teka muna, take a break. Hinay-hinay sa pagtulong. May sarili na tayong pamilya, may 2 tayong anak, hindi lahat aasa pa rin sa atin, 'di ba? Yung ganun ba kung ikaw ganyan ang sitwasyon, anong gagawin mo, ka-vibes? Didiretsahin mo na ba yung asawa mo? Na sabihin sa kanya, teka muna, unahin mo muna yung pamilya natin at kapag may enough, o kapag enough na or may sobra, baka naman doon mo pwedeng itulong. Dahil bumabalik sila doon sa dati. 'Di ba? Dahil sa sobrang pagtulong, Kati G, naubos din kami. 0916-563-1777 ka-vibes. Dapat ba magbigay ng sustentong anak sa kanyang magulang kahit may sarili na siyang pamilya? Yan po, pwede niyo po i-text or pwede po mag-post sa inyo po mga reaksyon. Payo para po sa ating ka-vibes na si Romnick sa ating pong Facebook Live. Also sa 92.3 FM Radio Manila, that's our FB page or my FB page DJ Kathy G. Tulungan po natin si Romnick kung ano ang kanyang dapat gawin ng maayos naman at patuloy na maging maayos ang kanilang pamilya. Habang si Romnick ngayon ay nakikinig sa kanyang biyahe. Hello Romnick! Ayan na, napakinggan mo nang yung story. Pakinggan mo ang payo ng ating mga ka-vibes, di ba? Na sana, Kathy G, hanggat po pwedeng i-hold ang aming relasyon, hanggat po pwede naming magsama panghabang buhay. Yung sasabihin kong ano man ang dumating, tutulong tayo at tutulong
pero basta't ikaw at ako ay magkaintindihan. Payuhan po natin si Romnick. Ni Romnick para sa kanyang asawa ay siya shadow of a good person. Pero papaano nga ba kung sobra-sobra naman yung pagiging good person nitong taong to, 'di ba? Dapat ba magbigay ng sustentong anak sa kanyang magulang kahit may sarili na siyang pamilya? Ka-vibes. 1:57 pong oras natin and you're still listening to Love Me, Kathy G. Yan po ang sinulat sa atin ni Romnick. Si Romnick po na nagbago ang buhay from pagiging chick boy. Wow, aminadong chick boy itong si Romnick. Pero nung nakilala niya itong si Ami na nagpabago ng kanyang buhay, ba tumino ang lolo mo? Pero although along the side, nagkaroon pa rin medyo nagkaroon ng sideline. Pero at least, na-realize niya na talagang kailangan ko mag-concentrate dito sa aking asawa at sa aming dalawang anak. So nung nag-focus na itong si Romnick sa kanyang pamilya, masyado naging okay naman at nagkaroon ng negosyo yung negosyo nila na naging successful dahil ito'y printing business na naging successful lalo na nung election, naging sobra-sobra yung pera nila pero sobra-sobra din yung ginawa nilang alam mo yon, pagiging hayahay sa buhay dahil nga dun sa pagkakaroon nila ng maraming pera. Tulong dito, tulong doon at syempre gastos dito, gastos doon. Hindi na napansin na ubus din yung kanilang inipon at kanilang kinita sa kanilang negosyo. At lalo na ngayon, lahat kasi, halos ng buong pamilya nitong kanyang asawang si Ami ay nakaasa sa kanila dahil nga siya merong extra pera. Ano ngayon ang gagawin? Dahil hindi alam nitong si Romnick, paano niya ba sasabihin sa asawa niya na, teka muna, hinay-hinay ka naman sa pagtulong sa pamilya mo. May sarili na tayong pamilya na kailangan din natin pagtuunan ng pansin. Paano niya sasabihin na hindi masasaktan yung asawa niya, ka-vibes? Alam niyo po ba, according po sa yung psychological explanation, still from Family Code of the Philippines, ang pagbibigay ng sustento ay hindi lang obligasyon sa batas kundi nakaugat din sa utang na loob at intergenerational reciprocity na tinatawag. Yung social exchange theory. Theory na sinasabi ang relasyon ng tao ay nakabase sa palitan kung ano ang naibibigay sa atin at may inaasahang kapalit. So yun sa konstekto ng magulang at anak, dahil pinalaki, inaruga, ang nangyayari, binabalik mo yung pag-aaruga at yung mga binigay sa'yo nung ikaw ay bata pa. So yun yung social exchange and of course yung filial responsibility naman, sinasabi po dyan according sa pag-aaral ng Bedford ng 2019 sa mga kulturang Asyano tulad ng Pilipinas, di ba? Yung pagbibigay ng support sa magulang nakaugat na po yan sa konsepto ng familism at utang na loob. Yan nga yung sinasabi natin dahil nga tingin natin na utang na loob natin na pinalaki tayo, na nabuhay tayo. Kasi kung hindi naman, 'di ba? Wala tayo sa mundo. So yun yung nangyayari na tinatanaw mo yan na kahit kuminsan may pamilya ka na, patuloy ka pa rin. Okay lang naman tumulong Basta alam mo lang kung saan yung limitasyon, wag lang sobra. Good afternoon, Kathy G. For me, it's still a yes. Lalo na kung kayo lang talaga inaasahan ng mga magulang nyo. Kung wala na silang kakayahang kumita ng pera, lalo na kung nagme-maintenance ng gamot pa sila, on that note, kung may sariling pamilya ka ng binubuo, kausapin mo lang kapatid mo at magpatak-patak or mag-ambagan kayo para sa gastusin ng mga magulang ninyo. Isipin nyo na lang na mula pa lang sa sinapupunan ng ina ay inalagaan na kayo at ang sakripisyo ng ama nung tinaguyod kayo. Ito na lang yung pagkakataon para ibalik ang utang na loob sa kanila At mahalin nyo sila habang nandito pa sila sa mundong ito. And that's to answer the question ng ating Kathy G. Ask. Dapat pa magbigay ng sustentong anak sa kanya magulang kahit siya po ay may sarili ng pamilya. Thank you, Erwin Velasco. And William Mortel, Kathy G, di naman sa lahat ng oras magsusustento pa rin yung anak sa pamilya, lalo na kung may sarili na rin siyang family. Yung anak niya pwedeng madalas or minsan na lang hindi naman din palagi. Dapat sabihin ni Romnick ang lahat-lahat sa asawa niya para sa pamilya na rin niya. Sila naman lahat ng oras magsustento pa ito sa pamilya nito. Kasi may sarili na rin siyang family Dapat i-focus din talaga ng buong buo. Ganun lang. Thank you, William Mortel. Chona Paraino Templo. Opo, dapat lang. Pero hindi naman sustento talagang maituturing, no? Ano yun? Every month, merong daily allowance. Ito'y tulong bilang pagpapahalaga sa sakripisyo na ibinigay ng magulang para maitaguyod ang mga anak. Although, merong mga nagbibigay na daily allowance, lalo na kung baguhan ka palang nagtrabaho, di ba? Yung unang salary mo, binibigay mo sa magulang mo, di ba? Yun yung parang treat mo sa kanila after all. Oo, yung mga ganon. And then, kapag wala ka pang pamilya, alam mo yun, nag-share some amount dun sa iyong magulang.
para lang meron lang din silang panggastos. Ka-vibes ha? Tuloy pa rin po tayo. Siyempre, standby sa lahat po na nagbibigay ng reaksyon at payo for Romnick. Tuloy lang po ang tugtugan dito sa Love Me, Kathy G. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-vibes. For love right now, I need your money. Now na. 2:20 po ang ating oras, Ka-vibes, and you're still listening to Love Me, Kathy G. Ngayon pong araw po ng Biyernes, ha? August 29. Ayan, 2025. Grabe. Over the weekend, papasok na po. Yan pagkatapos nitong tapos na ang buwan ng Agosto, September na. Kumakaway na si paring Jose Marie. Or kakaway na. Oo, nako. Anyways, Ka-vibes ang ating pong story. Again, dapat ba magbigay ng sustento ang anak sa kanyang magulang kahit may sarili na siyang pamilya? Story nga po ni Romnick na isang chick boy, isang lalaki, typical guy na alam mo yung mahilig sa babae, mabiro, hanggang sa nakahanap siya ng kanyang katapatan sa katauhan ng kanyang asawang si Ami. Si Ami na nagpabago ng kanyang buhay, si Ami na nagsilbing inspirasyon niya at hindi nagtagal ang kanilang dalawa ding anak. Naging maganda ang takbo ng buhay nila, na-bless ng negosyo, na-bless ng magandang pamilya. Pero ano nangyari, Kathy G? Parang nasobrahan naman ako sa sobrang bless ng asawa ko. Sobra-sobra dahil pati obligasyon niya sa kanyang pamilya, mga kapatid hanggang ngayon ay nakapasan pa rin sa kanya. Ano nga bang gagawin ko? Paano ko ba sasabihin sa asawa ko na hindi siya masasaktan na unahin naman niya ang aming pamilya? Ubus na uubusan kami dahil sa sobrang pagtulong niya sa kanyang pamilya. Sabi ni Conrad Cruz, this one is coming from Facebook. Let me start with this quote. Giving to others can lead to receiving blessings, a more fulfilling life, or a sense of liberation and happiness for the giver. Sa isang banda, sa sitwasyon nila na matatanda na sila at wala nang kakayahan pang kumita ng sapat para sa needs nila, it's fair to give them even a little something for them to survive. Kailangan din taos sa puso mo'y magbigay lalo na sa ating mga magulang dahil darating din ang panahon na tayo naman ang malalagay sa sitwasyon nila. Exactly. God bless and have a good day. Thank you, Conrad Cruz. Sabi naman ni Engineer Tadeus Conti from text line, bilang mag-asawa, walang anumang bagay ang hindi nadaraan sa diplomasya base sa Article 194 ng Family Code, karapatan na mag-asawang pakainin, alagaan at pag-aralin ang mga anak tapos saka kayo magbahagi ng anuman ng sobra. Pero take note sa mga bata pa lamang yun, paano ang gastusin sa bahay, isama pa kalusugan. Hindi masama ang tumulong, subalit wag naman kalimutan na sa inyo at kinabukasan ng pamilya. True. Hindi lahat ng sandali malakas ang pasok ng pera. Totoo naman, katulad na nangyari sa kanila, 'di ba? Naubos din. Nagpakasasa rin kasi sila Naisin ninyong mag-ipon para sa old age at simple ng pag-iintindi sa kabiyak upang manatili ang init ng pagmamahalan. Hindi karamutan ng unahin ng sarili ng pamilya, lalo doon nakasalalay ang pundasyon ng kinabukasan, Romnick. Thank you so much, Engineer. Tadeus Conti, Romel Ramao ng Bagong Pag-asa, Quezon City says, masasabi ko lang po, Kathy G, sana pag-usapan nila parehas kung anong problem ng bawat isa nang sa ganun, malaman ng bawat hinaing at problem sa bawat isa. Pero sa totoo lang DJ Kath, okay lang naman po tumulong pero hindi sa lahat ng oras. Totoo. Kasi syempre may sarili ka na rin kailangan bigyan ng atensyon. Thank you, Romel. And this one is coming from Miss Maureen Eva ng Cavite. Maulan na makulog na hapon. Uy, ingat ha, Miss Maureen. How are you? I'm good. Thank you. Para po kay Romnick, mabuti naman at tinigil mo na ang pagkababaero mo. Oo nga. At iniwan mo na din si Daisy. O, 'di ba? Dagdag pa yung si Daisy sa eksena. Tama lang na pinili mong asawa mo at mga anak mo. Doon naman po sa pinoproblema mo, kausapin mo na masinsinan at maayos ang asawa mo. Sigurado naman po maiintindihan ka naman niya. Lakasan mo lang ang loob mo. Mag-asawa po kayo at malalagpasan nyo din yan na magkasama nyong harapin ang pamilya. Kaya mo yan. Good luck po. Yun lang po. And I thank you. Ingat din, Miss Marine Ava. Thank you so much. At hello dyan sa Imus, Cavite. And this one is coming from Shell Troyo. Good afternoon. Mas maganda pong sabihin mo ang totoong nararamdaman mo sa asawa mo. Samahan mo pa ng dasal. Sana maliwanagan ng iyong asawa na hindi siya magagalit.
Baka kasi no, pagka-intro mo pa lang, ano, bakit? Galit na. Oo, thank you. Evangeline Sabanal, masasabi ko lang po maigi sabihin mo ang iyong nararamdaman kaysa itago po. Mas mahirap na hindi maging tapat sa iyong asawa eh. Alam ko may intindihan ka niya. Oo naman, 'di ba? Thank you, ka-vibes. And last, this one, sustento po. Para sa akin, Miss Kathy G, kailangan na siguro ni Romnick mag-voice out sa kanyang asawa in a nice way. Yun na nga din, diba? Mabilis lang naman makaintindi ang mga babae. Communication is the key. Lahat ng bagay ay pwedeng pag-usapan. Exactly! Oo, nasa tamang pag-uusap lang yan. You communicate well. Hindi yung magko-communicate kayo, sasabihin mo, medyo asar ka na, inis ka na, talaga hindi magiging maayos usapan nyo. But, if you will talk ng mahinahon, nasa tamang mood, hindi malabo na magkaintindihan, 'di ba? Jovelyn Silaran, Miss Alteza Sino Cruz, Chona Paraino Templo, and sa lahat pa po na nagbibigay at patuloy na nagpapadala ng reaksyon at payo for Romnick, ha? Romnick, ayan, bumablockbuster ang iyong story. Siyempre, tuloy lamang po ang tugtugan dito sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibe. Nagbago ang kanyang pagkatao na makilala niya kanyang asawa na si Amy. Si Amy na masyadong maging generous sa kanyang pamilya dahil ang kanila pong kinita sa negosyo ay imbes na i-save nila, i-share nila sa kanyang pamilya nitong si Amy na ngayon parang nahihirapan sila. 'Di ba? Nakukulangan na sila actually. Hindi lang naman sa pag-share ni Amy doon sa pamilya ang naging rason dahil masyado rin silang na-overwhelm doon sa kinita ng kanilang negosyo na pinasok noong eleksyon na printing. Well, talaga naman. Well, ang problema lang naman ni Romnick, paano ko ba sasabihin sa asawa ko, Kathy G, na unahin muna namin yung aming pamilya na hindi siya masasaktan, na hindi niya iisipin na pinagdadamutan ko yung pamilya niya. Sabi ni Jollibee Silara na para sa sender, ikaw mismo inayos mo ang lahat nung nagkamali ka at natukso ka. Walang halong takot nung hinarap mo yung pagkakamali sa yung partner at sa dalawa niyong anak. Ngayon, ka pa matatakot dahil wala ka namang ginagawang masama o mali yung partner mo, kundi ang tumulong lang sa pamilya niya. Yun. Hindi naman yung rason na pagbagsak ng inyong negosyo, sadyang tumiming lang talaga. Bago mo siya inangkin sa kanya magulang, pag-usapan nyo dapat na dalawa na may obligasyon siyang dapat gampanan. Exactly. Kasi 'di ba dapat clear din kapag ito rin yan siguro para sa mga mag-aasawa, lalo na kung ikaw ay breadwinner at mag-aasawa ka na, dapat clear dun sa mapapangasawa mo na ikaw ay tumutulong pa rin dun sa pamilya. 'Di ba? Para at least alam niya na hindi siya magtataka na teka muna. Bakit pati tulong ka pa rin na tulong? 'Di ba? Very clear to you bago tayo naging mag-asawa, tinanggap mo ko na ako pa rin ang breadwinner at kailangan kong tumulong but hindi naman 100%. May mga ganun at may mga kakilala kong ganun na until now kahit na may pamilya na silang sarili, still tumutulong pa rin sa pamilya, lalo na sa magulang dahil sila yung inaasahan sila yung medyo nakakaangat at very clear dun sa husband nila, very clear dun sa wife nila. So make it clear pag kayo papasok sa ganyan para hindi nagkakaproblema. Ayan, Miss Alteza, okay lang magbigay ng sustento sa magulang kung kayang pambili niya ng maintenance at pagtanaw na din ng utang na loob. Thank you, Miss Alteza Sino Cruz, at sa lahat po, grabe. Ay, hiningal ako sa dami na nagpadala po ng reaksyon at payo for you, Romnick. Thank you so much, ha. Alam nyo, hindi naman masama ang tumulong lalo na kung para ito sa taong mahal mo, lalo na kung may sobra ka naman, 'di ba? Sobra-sobra naman na pwede mong ibigay. Hindi lang maganda ay yung pagtitake advantage or nagtitake advantage na sa inyo or sa lahat na nakaasa sa inyo kahit naman kaya na nila. 'Di ba? May mga ganun kasi. Talk to your wife nicely, Romnick. Maging honest sa nararamdaman mo. Iparamdam mo na hindi ka against dun sa ginagawa niya na pagtulong sa pamilya niya but need nyo rin na maglaan para sa sarili nyong pamilya. Pag may sobra, pwede namang i-share, 'di ba? Pero hindi 'yon para maging obligasyon. Sabi nga ni Mother Teresa, it's not how much we give, but how much love we can give. Thank you so much for sharing your story with us, Romnick. And again, sa mga gusto po mag-share ng story, email lang po kayo, lmtkathyg@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio Manila. Kasama na rin po natin ngayon ang ating Kuwanti Melay Cantiveros Francisco.